Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng News 5 title Logically Physically Impossible. Ganito inilarawan ng kampo ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa mga isiniwalat na aligasyon ng dalawang testigo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa naturang hearing, isiniwalat ng mga testigo na umano'y pagiging kontraktor ni Curly Discaya sa pagbili ni Romualdez ng bahay sa South Forbes Park sa Makati City. Ayon kay Attorney Ade Pajardo, tagapagsalita ng kongresista, tumistigo under oath si Discaya noon na hindi ito kailanman pumasok sa South Forbes Park. Iginiit din nilang hindi suportado ng anumang dokumento ang testimonya ng mga testigo. Wala ring pangalan ni Romualdez na lumitaw sa kahit anong deed, contract o payment record kaugnay ng property. So matotal, ito yung pahayag ng kampo ni Romualdez. There is no evidence, only hearsay and possibly perjured statements, and therefore nothing to answer. So, sa ngayon, sa pananaw ko, safe na safe pa rin si dating Speaker Martin Romualdez dahil yung pahayag ng dalawang testigo ay lumalabas hearsay, salita lang, narinig lang nila kay Discaya na kuno kay Romualdez ang bahay na yon. Kahit hindi ka abogado, hindi yon malakas na ebidensya. Salita lang. Ang hard evidence na sinasabi ng abogado is deed of sale. Ano pa? Yung pagbayad. Yun yung mga magdidiin. Na ang maganda sana kung si Discaya mismo, Curly Discaya, ang magpatotoo rin na totoo ang sinasabi ng dalawang testigo. Ayun, mas maganda pa yun, di ba? Sasabihin ni Discaya, yes, nag-usap kami sa South Forbes Park, sa bahay na yan, at sinabi ko talaga na si Martin Romualdez ang tunay na may-ari sa Yun. Wala namang statement ni Curly Discaya. Sabi man ni Discaya na hindi ako pumunta dyan. Wala akong direct transaction kay Romualdez. Minsan ko lang nakita. O di, wala na. Tapos na. Kaya, relax lang. Wala akong nakikita na pwedeng ikaso as of now kay Speaker Martin Romualdez. Tama si Ombudsman Boying Rimulya na walang malakas na ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. So itong inaabangan natin na pasabog ni Senator Lacson, dalawang testigo. Ito, nababasa ko lang mga comments ha. Baka drama-drama lang yung comments na scripted, na iniimbestigahan nila si Romualdez. Kailan nga yung pinalabas nilang testigo, nakatakip pa ang mukha, ayaw magpakita, ayaw Yung pangalan, hindi natin malaman kung totoo bang pangalan nila yon.
nagtestify ko no, kaya lang wala namang saysay, wala namang bigat yung kanilang ano. So lumalabas, inimbestigahan nga si Romualdez, kaya lang dahil mahina yung testimonya, di walang ebidensya. O di ligtas. So kuminsan nakakaawa na rin si Senator Lacson dahil mabigat yung binitawan niyang salita sa kanyang opening statement. Binira niya yung mga buzzers, obstructionists, yung basta may iba siyang FU. Tumigil kayo. Huwag niyong sakyan ang damdamin ng Pilipino. Hindi nyo hindi nyo mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. Well, taong bayan gusto ng katotohanan. So, sino ba yung pinapasaringan ni Senator Lacson na ayaw, parang may pumipigil sa katotohanan? Ako, nagpapasalamat ako na naituloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Sana masundan pa. Kaya lang, sana naman yung mas mabigat na pasabog. Akala ko, ito na. Ebidensya na. Kaya lang, wala rin. There is no evidence. Hearsay. Dapat maparusahan, makulong ang mga nanluko ng ulimbat sa pundo ng taong bayan. Saldi ko. Naniniwala ko na isa siya sa mga mastermind. Kaya lang, di naman nila kayang huliin kung nasaan. Sana mapakulong na. Ito si Martin Romualdez. Wala namang malakas na ebidensya. Wala lang. Ex-Senator Bong Revilla, ayun. Nandun na kanina sa Sandigan Bayan para sa kanyang kasi may warrant of arrest, makukulong yun. Kaya lang, to me, hindi malaking isda si ex-Senator Revilla. Hindi naman siya dilis, kaya lang yung katamtaman siguro, bangus lang. Dapat mga malalaking isda ang ipakulong ninyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. So, good luck sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Kuya ang natagaan og yero si nanay, yang gitabangan kay tigulang na manggod. So siya ang nagdala sa yero ni nanay. Klaro gud yan. Si nanay ang tag-iya sa balay. So muna ni ang itsura sa balay ni nanay. Sa tagaan na og yero. Muna na ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gid kay busto to. Para yung labi pinang kapili. Nagid kaayo, mga dagko na gid ang buslot. Pinanhuli panda. So kini si nanay kulang na ni siya og siya ang nagpuyo ani. Ining balay nga inani na ang itsura sa atop. Nanay, pila na ni katuig nanay ang imong balay? Nga inani na ang itsura. Pilo ni gali, uy, unga ida Pila na nanay ni katuig nanay? 21 ni gali tuig. 21 na katuig. So, ikaw ra ani nanay nagpuyo. Ikaw ra ani nagpuyo ning balaya. Dili na kay si nanay ka dungog. Kuan. Imong apo. Kung ang mga apo kay gatrabaho man na sila. Oh, pila ka bukang yung apo nanay nga gatulugan si mo ah? Upat ka buok. So, pila na rin nanay mong edad? 85. 85 na si nanay. So, inaani na ang itsura sa iyang atop. Mato Ginoo ta naka-atop kuha. Na-license so atop ko yan nga ludak-on. So, si nanay, dili siya kabalo mag Bisaya. So, taraandig siya. Salamat daw sa Ginoo sa nagtabang daw sa sin nga makaatop na siya. Kay ani na magid ang itsura sa iyang balay. So, mag-atop na ni karon si
kuya kay gitabangan lang ni si nanay kang kuya sayang apo. So salamat kayo nanay. Salamat. Ayun,